Kumusta mga kalakbay? Bago natin simulan ang kwento, may shoutout po tayo sa dulo ng kwentong ito. Maraming salamat. Araw ng Huwebes. Katulad ng nakagawian, maagang gumising si Carding. Nagtimpla siya ng kape at pagkatapos itong higupin, ay bumaba na siya upang tingnan ang kanyang alagang panabong. Kinuha niyang alagang manok at hinahaplos-haplos ang mga balahibo nito. May laban tayo sa susunod na linggo. Kumpiyansa akong papanalunin mo ulit ako. Bukod kasi sa matibay ka, may angking galing ka talaga sa pakikipaglaban. Papanalunin mo ako at magiging habambuhay ang samahan natin. Ngumisi pa si Carding pagkatapos niyang bulungan ang kanyang panabong. Kalaunan ibinaba niya ito at pumanik na sa loob ng kanilang maliit na tahanan. Pumasok si Carding sa kanyang kwarto at kinuha mula sa isang maliit na kahon ang kanyang pinakaiingatang mutya. Bukod sa tibay at galing sa pakikipaglaban ng kanyang panabong, alam niya na may malaking ambag ang mutyang tangan niya sa kanyang pagkapanalo sa bawat tupada na napuntahan at sinalihan niya. Naalala pa ni Carding kung paano napasakamay sa kanya ang mutya. Kabuuanan iyon ng taglamig. Nagpapahinga siya noon sa ilalim ng punong mangga sa gitnang bahagi ng kagubatan pagkatapos niyang kumain ng pananghalian nang mahagilap ng kanyang mga mata ang paglalaban ng dalawang ahas sa hindi kalayo ang kasukalan. Dahan-dahan na lumapit si Carding sa kinaroroonan ng mga ito. Dala-dala pa niya ang kanyang itak at balak sana niyang guluhin ang dalawang ahas nang biglang mahagip ng kanyang paningin ang itlog ng ahas. Napangisi pa si Carding na makita niya iyon at agad na kumuha siya ng maliit na sanga ng kahoy at buong ingat na hinila ang itlog ng ahas palapit sa kanya. Laking tuwa ni Carding nang matagumpay niyang makuha ang itlog na hinihinala niyang trabungko dahil hindi pangkaraniwan ang itsura nito dahil kumikinang ito sa tama ng sikat ng araw. Nang magtagumpay siya ay maingat siyang umalis sa lugar na yon. Alam niya kasi na mutya ito at may taglay na pampaswerte ayon na rin sa kwento ng kanyang lolo noong nabubuhay pa ito. Nang makauwi siya, agad siyang naganap ng pulang tela at ibinalot ito sa trabungko na kanyang nakuha. Itinali niya ito sa kanyang bewang at sa pagkakataon ding iyon, napagpasya ni Carding na mag-alaga ng manok panabong. Bumalik sa kasalukuyan ang pag-iisip ni Carding nang maalala niyang Biyernes Santo pala bukas. Eksaktong-eksakto, pagtitibayin niya bukas ang mutya ng ahas na mayroon siya upang lumakas pa ang taglay na kapangyarihan nito na pampaswerte. Kinabukasan nga ng gabi, sinigurado muna ni Carding na mahimbing na ang tulog ng kanyang nanay Soledad, saka siya umalis ng kanilang bahay. Tangan niya ang kanyang mutya, buong sigla niyang tinahak ang daan patungong sementeryo. Nang pumatak ang ating gabi, sinimulan na niya ang ritual para magpatibay pa ang trabungko na dala niya. Nang matapos si Carding sa ritual na ginagawa niya, umuwi siya agad. Ayaw niyang magising ang nanay niya at malaman na umalis siya sa ganoong oras. Ayaw niyang magsinungaling sa ina at mas lalong hindi nito dapat malaman ang tungkol sa kanyang mutyang tangan. Nakaramdam si Carding ng ginawa nang pagkarating niya sa kanilang bahay at nang silipin niya ang kanyang nanay, mahimbing na mahimbing pa rin ang pagtulog nito. Kinabukasan halos sabay silang bumangon ng kanyang nanay Soledad at ipinagtimpla niya ito ng kape. Umalis ka ba kagabi, Carding? Biglang tanong ng nanay ni Carding sa kanya. Hindi po, Nay. Hindi po ako umalis. Para kasing nakita kitang pumanaog kagabi. Namamalikmata lang siguro kayo, Nay. Bakit naman po ako lalabas ng ganoong oras? Hindi na nag-usisa pa ang kanyang nanay Soledad. Pagkatapos nitong higupin ang kanyang tinimplang kape,
Naganda na ito upang magsaing para sa kanilang almusal. Upang maitago ang kabang nadarama, pumanaog si Carding at hinahaplos-haplos ang kanyang panabong. Malalim ang kanyang iniisip nang biglang nagsalita ang kanyang ina. Simula nang mag-alaga kanyang panabong mo, mas lalo akong nawalan ng pag-asa na magkakaasawa ka pa, Carding. Nay, alam mo naman po kung bakit ayaw kong mag-asawa. Oo, pero siyempre gusto ko pa rin na magkaapo, anak. Huwag na po kayong umasa, Nay. Mas gusto kong tumandang binata kaysa mag-asawa. At gugulo lang ang buhay nating dalawa. Siyempre kung sakaling mag-asawa ako, hindi naman po kita iiwan, Nay. Paano kung hindi kami magkasundo ng asawa ko? Kaya mas mainam na tayong dalawa lang, Nay. Tahimik at payapa. Paliwanag ni Carding. Ang sabihin mo, mas mahal mo talaga ang pagsusugal at iyang manok mo kaysa pagtuunan ang personal mong buhay. Tugon ng ina ni Carding. Pagkatapos magsabi nito, ay pumanik na si Nanay Soledad sa loob ng kanilang tahanan. Sumapit ang linggo ng pagkabuhay at maagang gumising at umalis ang Nanay Soledad ni Carding upang magsimba. Si Carding nang nagkusang magluto para sa kanilang almusal. Pagkarating ng kanyang ina, sabay na silang nag-almusal. Piyesta na pala sa kabilang baryo ngayong Miyerkules. Ano? Opo, Nay. Kaya nga inihanda ko ng panabong ko. May tupada po roon mula bisperas hanggang sa araw ng kapistahan mismo. Sasali po ako. Magsimba ka roon sa araw mismo ng kapistahan nang may panalangin ka naman mula sa taas. Nay, hindi na po. Magsisimba ako pagkatapos magsusugal. Mas mainam na pong hindi na ako magsimba. Pagrarason ni Carding. Ang gusto ko pong mangyari, Nay, ay manalo ako. Kailangan kong manalo upang may panggastos tayo sa araw-araw at pambayad na rin po sa utang natin kay Aling Sylvia. Matagal pa kasi ang anihan at tiyak pa naman na maniningil na si Aling Sylvia sa susunod na linggo. Dagdag pa ni Carding. Mag-isa ka bang pupunta roon? At saka doon ka ba matutulog? Kasama ko po si Tonyo, Nay. Alam mo naman na sa bungero rin ang isang yon. At uuwi po kami, Nay, pagkatapos. At sa araw ng kapistahan naman, babalik po kami roon. Dumating ang araw ng Miyerkules. Abala na ang mga taga-barangay Kagayugan para sa kanilang piyesta. Abala rin ang mga sabungero sa paghahanda para sa tupada kinahapunan. Mahigit isang oras bago magsimula ang tupada, ay dumating na sina Carding at Tonyo sa barangay Kagayugan, tangan ang kani-kanilang manok panabong. Ang sigla mo, Carding, ah, sabi ni Tonyo. Siyempre, ramdam kong mananalo ako, Tonyo. Ramdam kong magkakapera ako mamaya. Pangiting-iting tugon ni Carding. Paano ka na kasi siguro? Ang sabi nila, may magaling na sabongero daw dito. Wala pa raw ni isang talo. Sigurado ako, sasali yun mamaya. Sagot naman ni Tonyo. May tiwala ako sa panabong ko, Tonyo. Mananalo kami. Buong tiwalang sagot ni Carding. Samantala, sa mismong tupadahan maingay na nag-uumpukan ang mga sabongero at ang mga nais manood habang hinihintay ang pagsisimula ng laro. Usap-usapan ang mga naroroon ang sabongero na si Emil, na kilalang may pinakamagaling na alagang panabong sa kanilang barangay. Marami sa mga naroroon ang tumaya pabor kay Emil. Kumpiyansa mga tayador na si Emil ang mananalo sa laban ng mga tandang ngayong hapon. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Carding ang usapang yon, ngunit hindi siya nawalan ng kumpiyansa sa kanyang alagang panabong. Makaraan ng mahigit 20 minutong paghihintay, nagsimula na ang laban. Kinabitan na ng mga metal na tahid na may talim ang mga paa sa kaliwang binti, ang mga maglalabang manok panabong. Unang naglaban ang mga panabong ni Emil at ni Tonyo. Sa hudyat ng sentensyador, nagsagupaan ang kanilang mga manok panabong. Napansin ni Carding ang husay, liksi at tibay ng panabong ni Emil. Gayunman, hindi rin nakaligtas sa paningin ni Carding
ang mga kakaibang ikinikilos ni Emil. Iba ang tingin na ipinupukol nito kay Tonyo. Hindi mawari ni Carding kung anong nasa isip ni Emil. Matapos ang matinding sagupaan sa loob ng halos 1 oras, nanalo ang manok panabong ni Emil. Lupaypay naman ang alagang panabong ni Tonyo. Nagiyawan sa tuwa ang mga tumaya pabor kay Emil at inihanda naman ni Carding ang kanyang panabong. Binulungan niya ito at hinahaplos-haplos ang mga balahibo nito. Hindi pa man nagsimula ang isa na namang labanan ng mga tandang, biglang nagpaalam si Tonyo kay Carding. Maghihintay na lang daw siya sa labas ng tupadahan. Tumango naman si Carding bilang pagsang-ayon dito. Makaraan lang ang 15 minutong pahinga, muli na namang nagsimula ang sagupaan ng mga manok panabong. Parehong matibay, maliksi at magaling ang mga manok ni Carding at Emil. Walang nais magpatalo. Mas lalong dumagundong ang hiyawan sa tupadahan. Kapanapanabik ang labanan ng 2 tandang. Ngunit kagaya kanina, hindi sa mga naglalabang manok nakatuon ang atensyon ni Emil. Malaking palaisipan para kay Carding kung bakit malagkit ang mga tinging ipinupunterya ni Emil sa kanyang kaibigang si Tonyo. Mahigit 1 oras ang pagsabong ng mga tandang ni Carding at Emil, hanggang sa napunterya ng malalim na tahid ng panabong ni Carding ang katawan ng manok panabong ni Emil. Dahil dito, unti-unti itong nawala ng lakas. Idineklara ng sentensyador na panalo ang manok panabong ni Carding. Bagsak ang mga balikat ng karamihan sa mga tayador sapagkat pumabor sila kay Emil. Pagkatapos ng tupada, hindi napigilan ni Carding na usisain si Tonyo. "Magkakilala ba kayo ni Emil? Pansin ko kasi kanina, panay ang tingin niya sa'yo. Malagkit na tingin." "Hindi kami magkakilala. Kaya nga lumabas ako pagkatapos ng laban ng panabong ko eh. Nailang ako sa kanya." Tugon naman ni Tonyo. "Huwag mo nang isipin yun. Baka may namukhaan lang siya sa akin." Dagdag pa nito. Ipinagpibit-balikat na lang ni Carding yon at mas ninamnam ang kaligayahang nadarama sa kanyang pagkapanalo. Malaking halaga na rin ang 8,000 piso para sa kanya. Makakabayad na siya ng kanilang utang kay Aling Sylvia at may pantustos na sa pangangailangan nilang mag-ina sa araw-araw. Masayang ibinalita ni Carding sa kanyang nanay Soledad ang kanyang pagkapanalo. Labag man sa kalooban ng ina ang pananabong ni Carding, wala namang magagawa si Nanay Soledad sapagkat nakatutulong naman ito sa kanilang gastusin. Agad na nagpunta si Carding sa tindahan ni Aling Sylvia upang magbayad ng utang. Bumili na rin siya ng bigas at dilata na pangkonsumo nila ng kanilang Nanay Soledad. Kinabukasan hindi na bumalik pa si Carding sa barangay Cagayugan. Sapat nang nanalo ang kanyang panabong noong bisperas. Hindi na rin bumalik si Tonyo roon. Kinagabihan, nagising si Carding sa ingay ng nagpuputakang mga manok sa paligid. Agad siyang napabalikwa sa pagkakahiga at dali-daling pumanaog upang tingnan ang kanyang alagang panabong. Mabuti na lamang at naroon pa ito at mahimbing na natutulog. Nagtataka man siya sa ingay ng mga manok, pinili pa rin ni Carding na bumalik sa pagtulog dahil sa antok pa siya. Kinabukasan agad nagpunta si Carding kay Tonyo upang mag-usisa. Hindi pa man nakarating roon ay tanaw na niya ang umpukan ng mga sabungerong katulad niya. Pinag-uusapan nila ang pagkamatay ng kanilang mga alagang panabong. Dumiretso naman si Carding sa bahay ni Tonyo. "Tonyo, kumusta? Ayos lang bang mga panabong mo?" tanong ni Carding dito. "Ayos lang. Ang panabong mo, kumusta?" balik tanong nito. "Ayun, buhay pa naman. Ano ba kasing nangyari kagabi? Nagising ako na narinig ang putak ng mga manok na animoy may kinakatakutan," sabi naman ni Carding. "Ang sabi parang inaswang daw mga alagang panabong nila. 6 na manok ang namatay, warak ang tiyan, sinipsip ang dugo at wala nang laman loob," kwento ni Tonyo. "Inaswang? Ibig sabihin pala may aswang na gumagala sa lugar natin?" tugon naman ni Carding.
Buti na lang at hindi dinali ng aswang na yun ang alaga ko. At kung nagkataon, hahantingin ko talaga siya. Dagdag pa ni Carding. Siguro taga rito lang sa atin ang aswang na yun. Wala na siyang mabiktimang tao kaya mga manok nang pinatay niya. Dagdag pa ulit nito. Tingin ko taga ibang baryo, Carding. Ang mga aswang naman hindi nang bibiktima ng kanilang kabaryo. Sabi ni Tonyo. Hindi ko nahahayaan pa na sa silong lang ang alaga kong panabong, Tonyo. Iaakyat ko siya sa loob ng bahay paggabi. Para kung sakaling may aswang, magigising ako kung may aswang na sa paligid. Sabi ni Carding. Ganoon nga ang ginawa ni Carding kinagabihan. Ipinasok ni Carding sa loob ng kanilang tahanan ang alagang panabong. Samantala, sa barangay Kagayugan na rin yun, naggasik ulit ng lagim ang aswang. Pinuntirya nito ang mga manok na nasa kabayan. Hindi alam ng halimaw na nakaabang ang taong nagnanais tapusin ang kanyang buhay. Nakita mismo ng lalaki ang pagpapalit anyo ng halimaw. Nagkaroon ito ng mga mahahaba at matutulis na kuko, matalim na pangil at mabalahibong katawan. Sinasabi ko na nga ba, tama nga ako, isa kang halimaw, sabi sa isip ng lalaki. Akmang lalapitan na ng halimaw ang panabong ng lalaki nang bigla itong lumabas. Nagulat naman ang halimaw. Susunggaban na sana ng halimaw ang lalaki, ngunit hindi niya magawa. May kapangyarihan at tangan ang lalaki. Nang kanyang mapagtanto na wala siyang laban sa lalaki, napagpasyahan ng halimaw na tumakbo na lang bago pa man siya masaktan ng lalaki. Pasalamat ka at hinahayaan pa kitang makatakas, halimaw. Sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin kong mapapaslang na kita. Wala kang panama sa mutya ng niyog na tangan ko. Protektado ako nito laban sa mga katulad mong halimaw. Sa isip ng lalaki. Sumapit ang kabilugan ng buwan at sigurado ang lalaki na maghasik na naman ng lagim ang halimaw. Inaabangan na niya ito sa kasukalang bahagi ng kanilang lugar at hindi nga siya nagkamali. Maya-maya pa'y dumating na ito at nagpalit anyo. Hindi man lamang napansin ng halimaw ang kanyang presensya sa bahaging yun ng kasukalan. Mabilis na naglalakad ang halimaw at naghahanap ng mabibiktima. Hinahayaan lamang ng lalaki ang halimaw. Hinding-hindi mararamdaman at mapapansin ng halimaw ang presensya ng lalaki dahil sa tulong ng mutya ng kanyang tangan sa kanyang bewang. Nang makakita ng manok, agad itong sinakmal ng halimaw. Winarak ang tiyan nito gamit ang kanyang matutulis at matatalim na pangil. Sarap na sarap ang halimaw habang sinisipsip ang dugo ng manok at kinakain ang laman loob nito. Dahan-dahang lumapit ang lalaki sa halimaw habang nagpapakasasa ito sa manok na biktima. Pinuntirya ng lalaki ang pinakasentro ng likod ng halimaw. Itinarak ng lalaki ang punyal na may halong bakal sa bahaging iyon ng likod ng aswang. Kaya napasigaw ang halimaw sa sakit. Akmang ibabao na ng lalaki ang punyal nang nagawa pa ng halimaw na tumayo at manlaban. Hinang-hina na ito. Ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, bigla itong nawala sa paningin ng lalaki. Kinabukasan, pagkatapos pakainin ni Carding ang alagang panabong, napagpasyahan niyang puntahan si Tonyo upang hikayatin itong sumama sa kanya sa barangay Laon para sumali sa tupada roon sa Makalawa. Tahimik ang tahanan ni Tonyo pagdating ni Carding doon. Bukas naman ang pinto, kaya pumasok na lang si Carding. Hindi niya nakita si Tonyo sa may sala, kaya dumiretso siya sa kwarto ni Tonyo. Nagulat si Carding sa nakitang kalagayan ni Tonyo. Halos maligo na ito sa sariling dugo. May sugat sa likod na parang tinarak ng matulis na bagay. Tonyo, anong nangyari sa'yo? Teka, tatawag ako ng tulong. Kailangan madala ka sa ospital. Tarantang sabi ni Carding. Akmang aalis na si Carding nang hawakan ni Tonyo ang kanyang braso. Wag na, Carding. Hindi ako maliligtas ng doktor. Sambit naman ni Tonyo. Sino ang may gawa nito sa'yo, Tonyo? Sino?
Si Emil. Siya ang may gawa nito sa akin. Nais niya akong paslangin. Dahil... Hindi na naituloy pa ni Tonyo ang sasabihin dahil sa nalagutan na siya ng hininga. Malaking palaisipan kay Carding kung bakit ginawa ni Emil iyon sa kaibigan niyang si Tonyo. Pagkatapos ng 3 araw na lamay, inilibing na si Tonyo. Kinahaponan pumunta si Carding sa barangay Cagayugan upang kausapin si Emil. Ngunit hindi na niya naabutan pa ang lalaki. Ayon sa kapitbahay nito, umalis ito papuntang bayan Kamakalawalang. Umuwi si Carding na balot ng mga katanungan ang isipan. Halos hindi niya maintindihan kung bakit iyon nagawa ni Emil kay Tonyo. Simula noon ay hindi na nagpakita pa si Emil o nagparamdam man lang sa kanilang lugar. Ang nakakalungkot lang ay hindi man lang nabigyang hustisya ni Carding ang pagkamatay ng kanyang kaibigang si Tonyo. At kagaya rin ang sinasabi niya sa kanyang nanay, tumanda siyang binata. Ayun mga kalakbay diwa. So dumako na po tayo ngayon sa shoutout. Simulan natin kay Gay Sumodio, Romel Amable, Corab Stories, Ang Pahina, Ronnie Nobari, Tris Maria Stories, Dexter Bailan, John Licarte, Rosel Vergara, Kimberly Navales, Anthony Artisano, Joy Franco, Dian Estaquio, Canteler Ernie, Pilmar Tirania, Marilo Pugoy, Lito Sardelio, Jana So, Robert Verdi, Ren Maranasco, Kurt Pinol, Ronel Montes, Windang TV, Assorted Love Hearts KSA, Selma, Beverly Cosio, Bob Jo, Maria Teresa Anap, Monte Alto Carlito, Chris Alcantara, Gary Cusil, Joshua Maluloyon, Israel Manganawi, Leo Daban, Rosario San Jose, Ryan Valenzuela, Pedro Tampos, William Winceslao, Jackie Lustrado, Watching Vlog, Katmar, Eduardo Kipram, Game Farm Santo Tomas, Davao del Norte. Shoutout din kina Freddy Liriorato, kay Sis Ani Santillan, kay Sis Abre Labenia, SG Gaming, Mac Mendoza, at kay Sis Debbie Arrebelio. Sa mga hindi po nabanggit na pangalan na gustong magpa-shoutout, comment lang po kayo ulit at babasahin po namin. Maraming salamat mga kalakbay diwa at sana'y patuloy pa rin yung suportahan ng ating channel. Maligayang buhay sa inyo at aabangan muli natin ang panibagong kwento. Maraming salamat.